Sinusuri na ng Malacanang ang mga ibinulgar ni Senador Ping Lacson kaugnay umano ng panluloko ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan kay Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa mga impormasyon nagmanumaliang flood control projects. Si Kenneth Paciente sa sentro ng balita. Kenneth. Aljo, ibiberipika pa ng Malacanang ang mga isiniwalat ni Senador Panfilo Lacson na di umano ay may mga lapses sa naging pagre-report sa ilang flood control projects. Sabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, mahirap na agad magbase sa paunang impormasyon lamang, kundi dapat itong maiberipika at may kaukulang mga pruweba. Tugon yan, Aljo, ng Palasyo kasunod ng naging pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na sinadya umano ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan na maling datos ang ibigay sa Malacanang kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Sa pahayag ni Lacson, sakop ng mga maling impormasyon ni Bonoan ang nasa 421 flood control projects na sadyang gawing mali ang grid coordinates o lokasyon ng mga proyekto sa layuning i-mislead o iligaw ang Pangulo. Mahirap pong i-generalize. Dapat specific po tayo kung anong project yung sinasabi. May mga pagkakataon po na discovery po mismo si Pangulo na may ghost projects at may mga anomalyang flood control project, yun po, verified na po yun. Pero kung iba pa po at very general po yung sinasabi natin ngayon, hindi ko po mako-confirm. So kailangan po natin i-verify yung mga ibang sinasabi ni Senator Lacson. Kasunod niyan, Aljo, siniguro naman ng Palasyo na bagaman may ilang individual na sangkot umano sa anomalya sa flood control projects ang wala ngayon sa bansa, hindi pa rin nila ligtas ang mga ito sa pananagutan. Kahit sila nasa ibang bansa, hahabulin pa rin sila ng batas ng Pilipinas. At kung kailangan silang sampahan ng kaso at kung may papakitang ebidensya, mananatili po silang akusado kapag hindi po sila bumalik sa Pilipinas. Kaugnay niyan, Aljo, nagbigay naman ng pahayag ang Palasyo sa naging pahayag ni dating Senador Laila de Lima na mas reasonable umano ang pagpapauwi kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa bansa sa pamamagitan ng deportation. Inutos po talaga ng Pangulo ay gawin lahat ang legal na pamamaraan para mapabilis ang pag-uwi at pagbabalik ni Zaldico dito sa Pilipinas. Hindi extradition, kundi pakikipag-usap sa bansang Portugal at pati po paggamit po at pagkikipag-cooperate sa Interpol. Kanina, Aljo, kasama rin sa Palace Press Briefing ang DICT at ibinalita nga ng ahensya na i-integrate na ang 2026 national budget sa isang blockchain. Alinsunod na rin yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maisulong ang transparency. Ibig sabihin yan, Aljo, magkakaroon na ng access ang publiko sa kung paano gagamitin itong 2026 national budget. Pagbibigay diin ng DICT, hack-free ang naturang hakbang ng pamahalaan. Aljo. Maraming salamat, Kenneth Paciente.